Hello everyone and welcome to our channel. Welcome to our Bible channel. So we are broadcasting ngayon this February uh, 10, 2024. So ngayon guys, ang ating topic bali may mga hanger pa tayo nakasabit. Dito tayo sa garahe guys, sa mga kapatid sa bahay. So we are going to share with you itong Ecclesiastes chapter 13 verse 36. So basahin po natin. So ito guys, guys tuloy, nasanay tayo mag guys. Well anyway, mga guys, mga kapatid, mga kababayan, mahilig po tayo mag notes, no, sa Bible, sinusulat natin. So di tayo mahusay mag-memorize, pero kahit pa paano nakapag-memorize tayo dahil nagsusulat tayo nito. So before I start, I hope itong video natin finds you and finds you well. At sana po mga kababayan ng aking salita ay umabot sa inyo at mabilinan kayo ng magandang balita mula sa ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, Diyos na buhay, Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang gumawa ng Pilipinas, ang gumawa ng mundo, ang gumawa ng lahat ng mga bansa, mga tao, mga bagay dito sa babaw ng lupa, na hindi dahil sa Panginoon wala lahat, no? So we owe everything to our God, the Creator, the Almighty Lord of Heaven's Army, sabi nga po sa Old Testament, at ang Ama ng ating Panginoong Hesus na nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. So let us start. Basahin ko sa inyo ito, sinulat ko, Ecclesiastes chapter 13 verse 36. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment. So yung mga kapatid, ito Ecclesiastes chapter 13 verse 30. So malinaw po sa Word of God from Ecclesiastes. Later on, di-discuss po tayo na malaliman about Bible verses at saka mga topics and other matters or issues. Pero for now, mag-start lang po tayo sa ating channel with this simple Bible verse. So dito po sabi sa Ecclesiastes, teka wait lang, Ecclesiastes, ito po yung bilin ni King Solomon sa Old Testament. And King Solomon was the wisest man of that time and possibly of all time, dahil nagpray po siya sa Lord God to give him knowledge, to give him wisdom instead of power, instead of glory, instead of riches. Hiningi niya kay Lord God ng wisdom. So binigyan siya ni God ng wisdom. And biro mo, the wisest man of all time didn't say na ang pinaka-importante ay pera, kayamanan, gandang lalaki, kasikatan. Hindi eh. Sabi niya, the conclusion ng bagay ay matakot tayo sa Diyos at tago natin ang kanyang mga pinag-uutos or commandments. Ito ay ang obligasyon, duty o obligasyon. Sabihin na natin, di tayo mahusay masyado sa translation. Ito ay obligasyon ng lahat ng tao, duty of all mankind. Dahil for God, sang Diyos natin, dadali niya ang bawat gawa ng tao sa paghuhukom pagdating po ni Panginoong Hesus sa darating na panahon. Okay? So kung mapapansin niyo mga kapatid, ang panahon natin ngayong year 2020s naging masalimuot, maraming kaguluhan. So take this cue na malapit na pong dumating, possibly po, no, ang ating Panginoong Hesus, kasi nandiyan sa Revelations, nandiyan yan sa Book of Matthew, yung yan, dumating yung COVID, di natin lang kung tapos na ngayong 2024, baka nandiyan pa, wala lang tayo pang kasiguruhan, although tahimik lately ang mga balita. Pero kung mababalita niyo mga kapatid, grabe, marami po tayong balita tungkol sa mga giyera, no? Usapan ng mga giyera, banta ng giyera, hindi na po natapos, no? So unang-una yung Ukraine-Russia
lately wala tayong mababalita kung ano nangyari, pero meron pa rin yan, ongoing pa rin. Makikita niyo naman sa Yahoo yan, nasa YouTube, yung mga nagpo-post, marami nagpo-post, no? Dumagdag pa po itong Israel at saka versus Hamas, Israel versus sa mga Arab countries. Tapos itong naririnig natin, ating bansa mismo, mayroon pong mga issue about China, South China Sea, territorial disputes, North Korea, may mga banta yata sa South or something, di ba? Ang Sweden naghahanda daw, ewan ko kung anong pinaghahandaan nila. So guys, yan po yung signs of the times, signs of the end times na sinasabi ni Lord Jesus sa Matthew. Babalikan natin po yan later. Kaya yan ang conclusion, no? Yan yung pinaka message ko po sa inyong lahat. Matakot po tayo sa Diyos, mga kapatid. Tago po natin ang kanyang mga pinag-uutos, yung commandments niya, lahat tago po natin, dahil ito lang po ang ating obligasyon or duty na bilang tao, no? Matakot tayo sa Diyos, matakot tayo at sumunod sa Kanya. Kaya mapansin niyo mga kapatid, maraming kaguluhan, no? Sa mundo, kasi maraming tao walang takot sa Diyos, hindi sila natatakot na may buhay na Diyos na nakatingin sa lahat ng gawa natin, lahat ng ginagawa natin, nakarecord po yan sa kanyang mga libro, sa kalangitan, sa heavens, may nakalista po yan. And pagdating ni Jesus, from that time, every judge, He will judge, no? Every good and bad works na po na ginagawa ng mga tao, nakalista po yan sa kanyang book. Grabe. Tayo ngayon mga tao, akala natin wala ang Diyos, no? Kasi libre tayo na dito. Tingnan nyo guys. Yan, no? Libre tayo dito sa mundo, di ba? Wala lang. Ano lang tayo dito, yung nagagawa natin lahat ng gusto natin, no? Pwede tayong mamasyal, magpayaman, magpapogi, magpaganda, magpa-cute, yung iba magpasaway, magtapang-tapangan, maging pasaway, magulo. Pero ang Diyos nakatingin lang po siya sa taas. Lahat tayo ay minamasdan niya, lahat nililista ang mga bawat gawa, at lahat po ng mga gawa na yan ay may paghukom. Ayan, sabi po, for God will bring every deed, lahat, every deed into judgment. Lahat ng gawa ay dadalhin sa paghuhukom. Kaya guys, mga kapatid, ingat po tayo. Kung tayo po ay may takot sa Diyos, nagmamahal tayo sa Diyos, mahal natin ang sarili natin, mahal natin ang kaluluwa natin. Sabi nga po sa Word of God, do not fear, sabi ni Lord Jesus, do not fear those who kill the body, but rather fear Him who kills both the soul and the body. Diba? So, ang Panginoon, yan ang pong power niya. Kaya niyang patayin both kaluluwa at katawan ng tao sa judgment po, no? So, discuss po natin later yung mga ganyang bagay later on po. So, ang bilin po ko sa inyo mga kapatid, mga kababayan dito sa Pilipinas, matakot po tayo sa Diyos. Lagi po natin tingnan, nakatingin siya sa atin, no? Ang Diyos natin, nandyan, nakatingin, titingnan ng bawat gawa ng mga tao. At lahat nakalista ang mga gawa ng mga tao. So nakatingin siya from heaven above to earth below. Tinitingnan niya ang bawat ginagawa ng mga tao, no? At nililista po yan. Yan, hindi po nakasulat sa Bible kung sino po naglilista. Malamang mga anghel po yan. Kasi ang mga anghel, yan po ang mga messenger of God. Yan po ang mga kanyang mga servants. Tulad po natin, servants din po tayo ng Panginoon, no? Hindi lang nagsisilbi mga tao, kanya-kanya lang gawa sila. Kanya-kanya lang silang ginagawa ng mga pangsarili, magpayaman, magkamkam ng mga kayamanan, lupain, kapangyarihan, and all that. Pero dapat tayo bilang tao, ang gawin natin, yung makabuluhan sa lahat is to serve God, no? So, yun po yung dapat natin ginagawa. We should serve God, we should fear Him, and keep His commandments. So that's it guys for our video this afternoon, mga kapatid. Topic po natin is Ecclesiastes chapter 13 verse 30. Fear God and keep His commandments. This is the duty of all, lahat of mankind. Okay, hindi lang mga Pilipino, hindi lang mga Kristiyano, lahat ng tao. Yan ang obligasyon. Kaya lang hindi na alam kasi
Sabi nga po sa Word of God sa Old Testament my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi kasi nila alam ang Word of God, hindi nila kilala ang tunay na Diyos, hindi nila sinasaliksik ang mga salita ng Diyos na matatagpuan sa ating Biblia. Okay? So yun na po muna ating video at mga discussion at Bible verse for this afternoon. Sana po makatulong itong Bible verse sa inyo at pag nilay-nilayan nyo itong Word of God. Ecclesiastes chapter 13 verse 30. So yun na po na mga kapatid. Bye for now.